lagyan mo muna lang sa asin mo. Ito yun lang gawin na niluto. Ilagyan na natin ito. Okay guys, gustong gayahin yung ganong klaseng luto. Try nyo guys. So para siyang kutsero na may saging na sa baso. Subukan nyo din guys. Tapos check nyo mga kabisda. Ita-try ko po yan mga kabisda kapag marami na pong dahon ito. Update ko sa Pair 3 ni Bianan. O, diba? Ito yung sinabitan nila ng weights, hardbacks, and basta mga weights. Para humila, umaba, hinila nila yung sanga ng Pair para hindi siyang tukso para mas mabilis lang kunin yung bunga, hindi na tayo aakyat sa puno. Merong zucchini sila nandito. Those are zucchini. Nakaharang yung sa may air, tawag doon. Ganun din yung dati mo Diba yung nakita namin may puti lang? Diba Sa air niya, lago sa pathway niya. Kaya bumaba rin. Yun din yung dati mo ganyan Try ka kasi Siguro mahal yung binibili pang monitor mo, no? 100,000 siguro, no? Sabi naman. Siguro, Pangatlong problema siguro nagpa-check up siya late na. Nagkaanak na daw eh. Sila, may mga perilasini. Ang lispan ay mga puto pa naman ng kung ano. Mamamatay na kasi. Kalapata. Ano na, Dumidikit eh. Kumakapi siya sa balat, di ba? Kinakagat na yung balat mo. Yung mga nababalot na yung wala nang ginagapangan yung kanilang mga roots. Kaya patay na daw yung nanay. Kaso may mga anak siya nakakabit sa gilid. Kung bakit sila namamatay. May kanin pa. Gusto na magpalipat sa lupa. Too crowded na yung ating tray para sa kanilang mga ugat. Naghihintay po kami sa ulan mga kabisda, kaya hindi pa namin sila itinatanim. Dapat kasi ang perela, after mong itanim sa field, dapat kinabukasan may ulan. Laman lang. After 3 days, may ulan. Hindi pwedeng lagpas isang linggo after mong pagtanim. Nagsiling tayo ng mga perela. Kaya nagulat yung babae, wala yung sekto. Bukas na lang, bibigyan ko natin sweet corn and corn na may tutik-tutik na mga mais. Nilinis niya nga yung pampatak niya. Itong si Hira. Si Hira, kabisda. Yung sakit ng tinanggal niya dun sa sa loob. Yung wax na nakabit siya sa sa pinaka-balat. Nakadikit siya eh. Kunukot yun. Yung isa sa yola niya. Tapos yung paalis na siya, hinabol siya agad ng secretary. Kasi may parating daw na isang pasyente pa. Sumpa na? Mami. Kung ganun, hapon talaga sila pumupunta, no? Yung isang doktor po, tinimbok eh, no? Hindi daw kumakain si Mike. Pero kumain siya nung sa Naging duke. Hindi kasi talaga isda doon. Wow! Butter sand! Wala din po this weekend. Bigay natin dito tayo din natin. Agad. For yan. Just stop it. Good evening guys. So ayun. So vlog ulit tayo guys. Food vlog ulit tayo. So pero bago tayo mag-review sa niluluto natin ngayon. So manood muna kayo guys ng vlog ko na kaka-upload ko lang kaninang 5 PM. So ang title noon, Sopas na Masarap. Ayun. So panoorin nyo guys. Uploaded na siya sa YouTube. Okay. So dito na tayo sa part kung saan pumunta tayo ng palengke guys. Ayan. So pumunta tayo ng palengke kasama ko, wife ko, tsaka tita ko. Bumili tayo ng isda. So this time, isda naman ang niluto natin. So bumili tayo ng salay-salay
dalawang taling talbos ng kamote, syempre sibuyas, kamatis, tsaka bawang. Ayun, hindi lang yan, bumili tayo ng itlog para pang almusal tomorrow. So ayun. So moving forward, so nagluto tayo guys ng sinabawang salay-salay. So paano natin siya ginawa? So nag-init tayo ng tubig, nilagay natin ng sibuyas, luya, at saka bawang. So ayun. So pinakulan muna natin siya, hintay natin siyang kumulo. Then pagkakulo guys, ilagay natin yung salay-salay na isda. So ayun. So sinabawan lang siya, ganun lang siya kasimple. So antay natin siyang kumulo 5 to 10 minutes. Pagkakulo guys, nilagay natin yung dahon ng talbos ng kamote. So dalawa yun. So ayun. Ayun na yun guys, ganun lang kasimple yun. So walang kaarte-arte, straightforward na ulam. So pangmasa na ulam guys. So hindi siya masakit sa bulsa na bilihin kung gusto nyo matry. Yung salay-salay guys, nabili namin ng 150 pesos, and then yung gulay, magkano lang yata. So isang tali yata nun is parang 20. So dalawa yun. And then yung kamatis, sibuyas, tsaka luya. Ayun na yun. So honest review, siyempre, kami ng wife ko nagluto. So 10 out of 10 yun. So ayun, kasi bira kaming kumain ng tawag doon, sinabawang isda. So napakadalang namin mag-ulam ng isda guys, kasi bira kami pumunta ng palengke. So lagi kaming dito lang guys bumibili, malapit lang sa amin. It's either manok, karne ng baboy, so ayun lang, or gulay. Pero yung isda guys, sa palengke kami bumibili kasi syempre fresh doon. Eh dito naman yung tindahan sa may amin, bira lang nagtitinda sila ng ganung klase ng isda. Well, anyway, 10 out of 10. So, quick vlog lang to guys. So, ganun yung magluto. Ganun kasimple magluto ng sinabawang salay-salay na isda. So, instead na pinrito, nilagay namin ng sabaw. Kung gusto nyo guys siyang itry, lalagay ko sa description box kung paano siya lutuin. At sa mga nakakain na nun, comment down below kayo guys kung masarap ba yung pagkakaluto nyo or hindi. Kung okay ba sa inyo yung sinabawang salay-salay or mas gusto nyo yung pinrito. So guys, yun lang. Hanggang sa susunod guys na food trip, Chibugan, food travel. Peace out. Again, 10 out of 10, syempre.